Balik tayo. Balik tayo, Rizal. Never. Hi, good morning po, ma'am. Magtatanong po sana ako kay Senator Panelo. Kayo po ang senator ko sa puso ko, attorney. Okay, thank you. Ako po ay isang PWD, visually impaired. Okay. At ako po ay may guarantee letter galing po kay Senator Bongo. Ako ng gamot at tituin na nakakakuha naman ako ng number. Kasi ang proseso po doon, Senator Talpanelo, na palagi po bibigyan kami ng number. Pero last week po, nagpupunta po ako Wednesday last week. Ubusan po ako ng number. So, pababalikin po kami. Babalik naman ako ng Thursday. Ubus na rin po ang number. Tapos, last Friday, last punta ko, nung Friday last week, naubusan na naman po ako ng number sa puso. May sakit po ako kasi sa puso. So, yun po, na-angioplasty na po ako sa tulong yun. Naganap po yung angioplasty ko sa Philippine Heart Center. Nung time po nung nasa Malacanang po kayo. Paano ko po... paano po gagawa ng paraan yun? Kagaya po nun, parang gusto nila magpunta kami ng daling araw. It's either 1 a.m., 2 a.m. para makaabot kami sa number ng bigayan ng 7 a.m. Ayun po guys, at natunghayan nyo na ang aking introduction. Ito pong aking binidyo ngayon, itong mamang to ay isa siyang kumukuha ng gamot sa Philippine Heart Center. And base sa kanyang sinasalaysay kay Attorney Panelo, yun nga, nahihirapan siyang kumuha ng gamot dahil nga di umano dun sa pagkuha ng number. So, base sa ating matutunghayan ngayon, kumukuha siya ng number. Unfortunately, fortunately, nung nakaraan pa, nakakakuha siya. Wala namang problema. Pero nagkaroon yata ng limit doon sa pagkuha ng number para makakuha kayo ng gamot sa butika doon sa sinasabi niyang Philippine Heart Center. So, nahihirapan siya at nakakawa naman po. Ay nakaka-relate po ako kasi ako rin po may sakit sa puso at yun nga, tama yung sinasabi niya, may number at yun nga lang, yung sinasabi niya, nauubusan siya ng number. Babalik siya, pag naubusan siya ng number, babalik na naman siya kinabukasan. Tapos pag naubusan ng number, babalik na naman kinabukasan. So, siguro, humingi na ng tulong to kung paano gagawin. Kasi siguro hindi siya makapag-suggest doon sa Philippine Heart Center kasi yun ang batas nila eh. Walang kasalanan doon ng mga empleyado kasi sumusunod lang sila sa alituntunin kung ano ang proseso sa pagkuha ng gamot, lalo-lalo na yung may mga guarantee letter. So, tunghayan po natin ang kompletong pagtatanong niya sa ating butihing attorney Sal Panelo. Sabi nga niya senador na dapat to eh. Amazing! So, tunghayan po natin guys. At bago po ako magpatuloy, ako po ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. So, maraming salamat po sa inyo. So, tunghayan na po natin ang hinaing ng ating isang kababayan na meron ding sakit sa puso na may guarantee letter at humihingi ng libreng gamot sa ating isang ahensya doon sa Philippine Heart Center. Ito na po siya. Magtatanong po sana ako kay Senator Panelo. Kayo po ang senator ko sa puso ko, attorney. Okay, thank you. Ang tanong ko po, kasi dapat senador na kayo talaga eh. Ang tatanong ko po ay, ako po isang PWD, visually impaired. Okay. At ako po ay may guarantee letter galing po kay Senator Bongo. Oh. At natulungan niyo na rin po ako noon nung naroon po kayo sa Malacanang. Okay. At ang problema ko po ito ganito. Tuwing pupunta, hindi ko po na-experience to dati sa Philippine Heart Center. Kumukuha po ako ng gamot
at titwi na nakakakuha naman ako ng number. Kasi ang proseso po doon, Senator Salpanelo, na palagi po bibigyan kami ng number. Pero lately, last week po, nagpupunta po ako Wednesday last week. So, ubusan po ako ng number. So, papabalikin po kami. Babalik naman ako ng Thursday, ubos na rin po ang number. Tapos last Friday, last punta ko, nung Friday last week, naubusan na naman po ako ng number. Nakikiusap po ako sa kanila na baka naman po pwedeng, kasi pinakausapan ko po yung pharmacy. Ang sabi po ng pharmacy, sige, ubusin muna natin yung number, tapos baka kung aabot ka, i-entertain ka namin para dun sa gamot mo sa puso. May sakit po kasi sa puso. Yun po, na-angioplasty na po ako sa tulong yun. Naganap po yung angioplasty ko sa Philippine Heart Center nung time po nung nasa Malacanang po kayo. So yun po ang tanong ko, Senator Panelo, kung paano po gagawa ng paraan yun. Kagaya po nun, parang gusto nila magpunta kami ng daling araw. It's either 1 a.m., 2 a.m. para makaabot kami sa number ng bigayan ng 7 a.m. Hindi mo ba pwede pumunta ron yung meron kayong uutusan na authorized ninyo na siya mag-aantay para hindi na kayo mismo pupunta ron? Ang problema po, Senator Panelo, wala po akong mautusan dahil may dalawa po akong anak, meron sarili ng pamilya, yung misis ko naman po, nananahe. At hindi po, wala po akong mautusan. So ako naman po, gusto ko pong, alam niyo po, yung gusto ko rin po maging independent sa sarili ko para kumbaga, hindi ako asa ng asa. Ibig daw na visually impaired po ako, tinitis ko po maglakad ng kapra-kapraso, inaapa ko po yung kalsada. At pag mag-aantay naman po ako ng jeep, tumatabi po ako sa mga pasahero para patanungin kung anong placard yung nakalagay sa jeep. Ganun po ang usually ginagawa ko. Ayoko na po kasing abalahan yung dalawang anak ko dahil may sarili pong pamilya rin na pag inutusan ko, yung pamilya po naman nila maapektuhan. Ganun po kasi nangyayari sa akin na to. Attorney, Senator. Sino bang, Ana, sa Philippine Heart Center? Sinong director ngayon? I'm not sure yung pangalan. Ganito ang gawin nyo. I-text nyo kami dyan sa aming direct text line. Lagay nyo pangalan nyo, yung concern nyo, at i-forward ko sa director ng Philippine Heart Center. Opo, kasi ang kinausap ko po sila noon, Senator, ganito po kasi sinabi ko, baka po pwede naman pong gawin nyo ng paraan. Ang suggestion ko po kasi ay yung pagka po kami naubusan ng number, bigyan po kami ng number for tomorrow para hindi naman po masayang yung pamasahe po namin. Ganito na lang, sige ba, i-text mo kami. Subukan natin si Secretary Herbosa. Baka meron siyang magawa niyan sa Heart Center. Sabi nga po doon ng mga tao, huwag ka na magreklamo kasi baka maban ka dito sa Philippine Heart Center. Sabing pong gano'n sa akin. Bale, mag-text na lang kayo at lagay niyo yung pangalan niyo, yung circumstances, yung telepono, and then pag nakarating ko sa akin, padala ko agad si Secretary Herbosa. Opo. Salamat po, Senator. At sa 2025, magkita-kita po tayo. Talagang hindi po, nagtataka nga po ako bakit ang mga taong bayan ni talagang for Senator po talaga kayo. Sige po, nanawagan ka pa. Text message. Thank you. Opo, mabuhay po, Senator Panelo. Mabuhay po kayo. Mag-ingat kayo. Alright, maraming salamat. Guys, so ang problema niya is nakaka-relate ako kasi nagpupunta rin ako ng Philippine Heart Center at nakikita ko talaga doon na kumukuha kami ng number doon sa guard para very smooth yung flow ng pila papunta sa pharmacy o doon sa butika para kumuha ng gamot. Lalo-lalo na yung mga may guarantee letter. So yun po ang ginagawa ng mga may guarantee letter para makakuha ng gamot doon sa Philippine Heart Center. So ang problema lang ay nakikita ko nga kailangan talagang kasi may limit sila May limit sila ng yung araw na yun, may limit sila ng numbers para ipabigay doon sa mga kukuha ng gamot.
So, very reasonable naman. Hindi naman po pwedeng 1,000 agad kayong mga kukuha ng gamot. Hindi naman kakayanin ng ating mga masisipag na empleyado natin dyan sa Philippine Heart Center. Ang problema nga lang dito, yung hinaing niya is palagi siyang, sabi nga niya, na nung araw, hindi niya na siguro, Disyembre na kasi, kaya mas maraming mga may sakit nating mga kababayan ang pumipila doon dahil nga, kumbaga siguro dumami na rin ng pasyente patungkol dito sa may mga sakit sa puso. So, nakakaawa rin naman po. So, ang problema nga po, yung number. Kasi pupunta nga raw siya doon, ang gusto nga di umano nila ay pumunta na mas maga para makahabol siya doon sa limit na ibibigay ng mga numbers doon sa Philippine Heart Center para kumuha kayo ng gamot doon sa botika. So, ito yung kanyang hinaing na kung po pwede man lang sanang magawa ng paraan na hindi na sila magpabalik-balik kasi ang napanood natin, bumalik siya ng Miyerkules. Wala na siya number. Bumalik siya ng Huwebes. Naubusan na naman siya ng number. Bumalik siya ng Biyernes. Siguro hindi niya inagapan yung punta ron. Kaya lang, may sakit to May sakit sa puso to na siya lang ang nagpupunta ron at wala siya mautusan dahil nga ayaw nga raw niyang maabala ang kanyang mga anak dahil may mga sarili-sarili na namang pamilya. So, naintindihan ko itong mamang ito, yung kanyang damdamin na hindi na kailangan pang abalahin yung kanyang mga anak na may sarili-sarili ng mga obligasyon. So, sabi nga niya, pagka inutusan niya yun, ang maapektuhan yung pamilya niya, may mga anak din yung mga yon, sabi niya. So, nakakawa po. So, hari nawa ay, ito nga, magsasend siya ng text message tungkol sa kanyang hinaing at ipaparating ng ating butihing attorney Salvador Panelo ang kanyang mga hinaing at padadala niya sa isang sekretary para magawa ng aksyon. Kasi may punto rin naman siya Bakit hindi kayo, halimbawa, naibigay na lahat yung number ngayong araw na to at may dumating pang iba, halimbawa, let's say for example, mga 5, 10, bigyan nyo ng number for tomorrow. May punto rin naman siya. For tomorrow, para pagbalik ng mga may number na yun, for tomorrow, meron na silang number na hindi na sila mawawalan pa uli ng number. Kasi mahirap nga naman pumunta guys ng daling araw para pumila ka doon at kumuha lang ng number. Tapos abutin ka pa doon hanggang tanghalian kasi nagbubukas sila, namimigay sila ng gamot, partly mga 8 or 9. Kasi ako rin po kumukuha ng gamot doon para sa aking gamot sa puso ko. So yun, medyo nahihirapan nga itong isang kababayan natin na naiintindihan natin kasi nakaka-relate po ako sa kanyang problema. Yun nga po, at hari nawa ay masolusyonan ni ating buting Sal Panelo ang mga problema ng itong mamang to na may sakit din sa puso. So hanggang dito na naman po guys ang aking pinatunghay sa inyo at medyo nabagbag lang ng damdamin ko. Natouch ako dun sa sinasabi ng mamang ito na may sakit din sa puso. Nakaka-relate po kasi ko So, maraming salamat po guys sa pagtunghay ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. Babantayan po natin to kung ano yung mangyayari at makikibalita rin tayo kung meron na nangyaring pagbabago dun sa kanilang istruktura ng paglilingkod sa ating malilit na mamamayang Pilipino humingi ng tulong sa ating gobyerno. So, maraming salamat po. See you on my next vlog guys.